napuno ng usok ang santuario mula sa kaluwalhatian ng Diyos at sa kanyang kapangyarihan. At sino man ay hindi makapasok sa santuario hanggang sa matapos ang 7 salot ng 7 anghel. Pagkakata natin ng Diyos, tuloy na Panginoon sa haling ito. Narito kami sa pagkaharap ng mga salita. Salamat po sa pagpapatubay mo sa amin at pagpapaliwanag mo sa amin ng mga bagay na ito, na ang pagpapaunawa mo sa amin ng iyong mga salita, lalo-lalo na mga nakasulat sa aklat ng Revelation. Sa amin ito, O Diyos, ay hindi na katakutan, kundi sa amin ito, Panginoon, ay nagiging pagbubulay-bulay na lamang, sapagkat alam namin ang lahat ng ito ay may kaganapang. At itinuturo mo sa amin ito upang kami ay magkaroon ng anticipation sa mga paggaganap, upang may paganda namin ang aming mga sarili, ang aming mga mahal sa buhay, upang kami ay makapanahan hanggang sa iyong pagpaparito. Salamat po sa mga salita mong ito at sa iyong Espiritu na iyong sinusugo upang pumatnubay sa amin ang pagpahayag ng mga pagpapahayag na ito. Salamat po at sa iyong papuri at pagluwalhati. Salamat po sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Revelation chapter 15 verse 8. At napuno ng usok ang santuario mula sa kaluwalhatian ng Diyos at sa kanyang kapangyarihan. At sino man ay hindi nakapasok sa santuario hanggang sa matapos ang 7 salot ng 7 anghel. Sanctuary. Mag-aaral natin is the sanctuary. Sanctuaryo ay isang lugar na kung saan ito yung madalas puntahan at doon siya naninirahan, yung sanctuary. May kasabihan nga, the forest is the sanctuary of an eagle. Amen. Ang gubat ay ang sanctuaryo ng agila. Sanctuary meaning kanyang nasasakupan, kanyang tirahan, at doon siya namamalagi. That's the sanctuary. Amen? Tama nyo na? Sanctuary. Kaya ang sanctuaryo ng Diyos ay kung saan doon nananahan ng Panginoon, doon tumitira ang Diyos, doon yung nasasakupan ng Panginoon. Kaya nung si Jacob, kinausap siya ng anghel at doon siya nanaginip. Amen? Sabi niya, nagtayo siya ng gambana. Truly, sabi niya, ang lugar na ito ay nakilakilabot. Sabi niya. At ang lugar na ito ay sanctuaryo ng Diyos. Sabi niya, sa panaginip niya, nakita niya, nandun ang Diyos. Sa panaginip niya, nakita niya, doon nananahan ang Diyos. Nilagyan niya ng bato, ginawa niyang gambana, gumawa siya ng landmark. Amen? Para yung lugar na yon ay palatandaan na nakasalamuhan ni Jacob ang Diyos sa lugar na yon. Amen? Sabi niya, nandito ang Diyos. At sa history, yung lugar na yon na kung saan natulog si Jacob, ginawa niyang kunan yung bato, gumawa siya ng gambana, nakasalamuhan niya ang Panginoon sa lugar na yon, ay naging isa sa pilar, isa sa poste ng templo ng Jerusalem. Kaya talagang accurate ang Biblia, accurate yung mga kaganapan patungkol sa pag-establish ng Diyos ng kanyang bayan.
Ang Jerusalem ay capital ng Israel at yung Temple of Jerusalem, doon mismo itinayo ang mga dambana. Doon na naginip si Jacob. Doon din naganap kung saan inihahandog ni Abraham si Isaac. Isang lugar lang pala yun. Sa akala ko, napakalawak ng Israel. Yung pinagpanaginipan ni Jacob, ay akala ko napakalayong lugar. Yung kung saan inihandog ni Isaac, ni Abraham si Isaac. Akala ko, ibang lugar na naman yun. Akala ko, yung mga, ano pa bang dambana ang pinagagawa nun? Gumawa din ng dambana si Elias, na kung saan nakipagtuligsahan siya sa mga propeta ni Baal. Amen? Gumawa siya ng dambana, binuhusan ng 7 tapayang tubig. Amen? At anong nangyari? Sabi niya, buhusan niyo pa, buhusan niyo pa, buhusan niyo pa. Nanalangin siya sa Panginoon. Pagkatapos siyang manalangin, lumiyab. Lumiyab yung dambana. Amen? Eh sila yung mga propeta ni Baal. Magdamag na silang nagsasayaw, kanyaw, kung ano mga pinagagawa. Kanyaw ba? Yung mga awit na mga awit na walang lyrics, walang tono, basta lang kanyaw. Amen? Kung ano pinagagawa, wala. Walang apoy na bumaba. At nalahig ang propeta ng ating Panginoon sa Kristo na si Elias. Amen? Yun palang mga dambana na yon ay sa isang lugar. Amen? Ayon sa kasaysayan, isang lugar. At napaka-accurate ng mga kaganapan na yon at kung saan itinakda ng Diyos na yung mga lingkod niya, yung mga propeta niya ay magtayo ng dambana. Dahil yung lugar na yon ay kung saan talaga mananahan ang Diyos. Amen? Niniwala ba kayo na nananahan ang Diyos sa Jerusalem? Kala nyo, templo lang ng tao yon, kung saan pumupunta sila para manamba? Hindi. Talagang ang Diyos mismo ay bumababa sa templo ng Jerusalem. Amen? Ang Diyos mismo. Siya mismo. Amen? No, yung Israelitas nga, nung naglalakbay sila sa ilang, inutusan din na silang gumawa ng dambana, gumawa ng tent, tabernakulo, ng tent of tabernacle. Amen? May ano pa nga yan. Yung una, gates of praise. Ikalawa ay holy place. Amen? Ikatlo ay Holy of Holies. Design ng Diyos yun. Inutos niya kay Moses para gawin ng mga Israelitas. Amen. Doon sa Holy of Holies, napakadilim. Napapaligiran ng makapal na kurtina. At hindi lang makapal na kurtina. Talagang violet pa yata. Purple. Dark color ang nakatabing doon. Doon sa Holy of Holies. Napakadilim. Amen? Bakit? Hindi nagpapakita ang Diyos sa kanila. At nandoon ang Diyos. Sabi nga niya, Leviticus, yung pinag-aralan natin ng mga nakaraan, igawa ninyo ako ng dambana upang ako'y makapanahan sa inyo. Tabernakulo yata sa inyo. Igawa ninyo ako ng tabernakulo upang ako'y makapanahan sa inyo. Amen? Sa English, itong sanctuary is temple. Tingnan mo nga sa English. Sanctuary. Sanctuary. Temple. Temple. Kaya, sanctuary o temple is a place kung saan nananahan ang Diyos. Amen? Kaya, yun, templo, sanctuaryo, doon siya nananahan. God's territory, ito ay pag-aari ng Diyos. Amen. At itong kasaysayan na ito, ang sabi niya,
Tagalog. Napuno ng usok ang santuaryo mula sa kaluwalhatian ng Diyos at ang kanyang kapangyarihan. At sa kanyang kapangyarihan. At sino man ay hindi nakapasok sa santuaryo, pangitay nito, hanggang sa matapos ang 7 salot ng 7 anghel. Ang nakasulat, walang sino man, ibig sabihin, tao, okay? Ang nakapasok, past tense, nakita na ni Jan sa kanyang pangitain ang santuaryo na itinatag ng Diyos. Sa langit o sa lupa? Saan ito? Sa langit o sa lupa? Kung babasahin nyo ang 15, okay, basahin nga natin lahat para malaman natin. 1, verse 1. Malit na, asakit na natin. At nakita ko ang ipangtanda sa langit, dakila at kadila-dilalas, 7 anghel na may 7 salot, na siya mga panghuli, sapagkat sa mga yaoy, panghuli pala, panghuli, the last. English nga natin, last ito. Hindi panghuli. Last talaga, hindi panghuli. Uhuli, sino uhuli din? Panghuli, last. Panghuli. Asan sa lips? Paano ito basahin? Flags? How you read this? Flags. Ano? Flags. Okay. Bring them is filled up the wrath of God. Tagalog na lang. Basta yun, panghuli. Okay. Mga panghuli, sapagkat sa mga yoy, magaganap ang kagalitan ng Diyos. Ito, nakita na ni Jan sa kanyang pangitain na itatag na ang templo o ang santuaryo ng Diyos. Na itatag na. Okay. Na itatag na. So, keep in mind na ang santuaryo, templo ay isang lugar na pinananahanan ng Diyos. Kahit walang bahay, kahit walang ganitong bahay purihan, basta yun ay kinaroroonan ng Diyos. It is considered tabernacle, sanctuaryo ng Diyos. Amen? So, nung nangyari na yun, sabi niya, nanahan na ang Diyos doon. At ito na, nakita niya sa kanyang pangitain, walang sino man ang makakapasok, walang sino man ang nakapasok doon. Hanggang sa maganap ang 7 salot. Amen. Kaya, saan yung gusto yung sanctuaryo niya? Sa langit o sa lupa? Actually, ang sabi ng Bible, sabi niya, hindi tayo mauuna sa mga nangatutulog. Ibig sabihin, yung mga nauna, yung mga nangatulog, ay ginising na ng nauna upang makaparoon sa sanctuaryo. Amen? At yung mga buhay ay nananatili pa sa lugar na kung saan hindi pa siya totally sanctuaryo. Naintindihan niyo ba? Sige, binawin na lang natin. Yung sanctuaryo na ito na sinasabi ng Biblia, okay. Ang earth ay magiging sanctuaryo ng Diyos after. Ano na? Ang earth ay magiging sanctuaryo ng ating Panginoong Jesucristo after the 7 plagues. Pagkatapos ng 7 salot. So accurate pa rin tayo na ang sanlibutan na ito ay pananahanan
magiging kaharian ng ating Panginoong Jesucristo. Revelation 11:15. And the kingdom of this world has now become the kingdom of our Lord and His Christ. Amen? So, magiging kaharian ng ating Panginoong Jesucristo itong sanlibutan. Bakit? Hindi pa ba? Hindi pa talaga. Hindi pa. May mga masasama pa. Lantaran pa mga masasama. Amen? Yung mga, sabi ng Biblia, yung mga mga haring, mga taong, ano bang description ng Bible sa kanila? Mga pasaway. Wala sa salita. Mga tao sa English, hinahanap ko sa English. Pero sa Tagalog, mga pasaway, mga basta hindi maka-Diyos. Amen? At nakahula pa rin ang mamumuno sa mga huling araw ay ang walang Diyos. Di ba? Nabasa naman natin yan. Mamumuno sa huling araw, pag mamumuno dito ay yung walang Diyos. Walang Diyos. Kasi sino kaya sa kanila? Si Putin o yung transgressors. Transgressors. Sila yung mga nakapanukala. Sa mga huling araw, sila yung mananaig. Amen? Sila yung mananaig. Sila ang mananaig. Amen? Baka nga sa kupin ng Pilipinas. Mga walang Diyos. Revelation 13. Papasok yan sa Revelation 13. Mga walang Diyos. Okay. Sila ang mananaig. Pero dito, yung tabernacle ay yung sanctuary na ito ay kung saan ang Diyos na ang naghahari. Siya nakasulat sa 11:15. At ang kaharian sa pagkakata na ito ay naging sa ating Panginoong Jesucristo. Paano niya ginawa? Napag-aralan na rin natin. Lilipulin niya ang lahat ng mga kaharian. Lilipulin niya ang lahat ng mga bansa. Lilipulin niya ang lahat ng masama. Amen? Paano gagawin ng Diyos? Paano gagawin ng Diyos? Madali lang sa Diyos yan. Pag-aralan na natin. At lahat ng ito ay dadalhin niya sa kanyang kaharian. Amen? At kung ang Panginoon ang maghahari sa sanlibutan na ito, yung lahat ng mga pangako ng Diyos na mababasa natin ay siyang mangyayari. Sulat sa Isaiah chapter 65:17, pababa, mababasa natin dyan. Ang bagong langit at bagong lupa na kung saan mananahan na ang ating Panginoong Jesucristo. So let's consider na yung bagong langit at bagong lupa ay siyang sanktuaryo ng Diyos. Amen? Sanktuaryo ng Diyos. At yung mga bagay na magaganap sa sanktuaryo ng Diyos, it is all written na rin sa banal na kasulatan. Sabi niya doon, ang sanlibutan, kayo ay magsisiyak, ngunit ang aking mga lingkod ay magagalak. Dahil sila ay may pagkain, kayo magugutom. Sila may maiinom, kayo mga uuhaw. Amen? Bakit? Maganda nga eh. Amen? Talagang tugma pa rin tayo ayon doon sa mga pinapahayag ng Biblia. Kita nyo nga, yung mga hindi nakakaunawa, nakakaalam ng kalooban ng Diyos, ay nagsisipaganda din dahil lang sa gera. Pero tayo ay pinaghahanda ng Diyos ayon sa kanyang panukala at ayon sa kanyang kalooban. Malayo sa atin ang gera, sabi ng iba. Ang gigirahin lang dyan, ang China,
ang Amerika, Russia, Middle East, Israel, sila lang maglalaban-laban. Ano? Pero nakikita natin kung paano may involve ang Pilipinas. Involved na tayo, hindi nyo alam. Bakit? Hindi man tayo kumakampi sa Amerika, pero ang Amerika parang sinusukob tayo. Sabi ng Amerika, sabihin ka lang, magsalita ka lang. Kahit hindi tayo magsalita, pag mangyari ang labanan between America and China, damay tayo. Ang daming editors. Mga militar basis yata ng US. US ang nag-finance. US ang nag-sponsor. And then, nasa lupa lang natin. Pero kanila yun. At pwede rin gamitin ng Pilipinas, sabi nila. Ay, mga radar yung mga yun. Nade-detect nila kung ano mga parating o ano mga. Siyempre, unahin titirahin yan para hindi ma-detect ng Amerika kung anong pagkilos ang ginagawa ng China. Unahin yun. So, damay ng Pilipinas. So, gano'n ang mga bagay na mangyayari. Gugunawin ng Diyos ang lahat, lilipulin niya ang lahat. At ang kanyang mga lingkod ay mga tutuwa. Bakit? Malapit na ang kanyang pagbarito. Amen? So, ang santuaryo ay kung saan nananahan ng Diyos. Itong sinabi ni John sa Revelation 15:8 na ito ay established na. Sabi natin, millennium na. At walang nakapasok sa millennium hanggang hindi maganap ang 7 salot na kagalitan ng Diyos. Amen? 7 salot na kagalitan ng Diyos. Ngunit tayo na mga nananahan sa presensya ng Diyos ay mananaig at tayo ay magtatagumpay at paghaharian tayo ng Panginoon. 11:15, basahin natin. At humihip ang ikapitong anghel at nagkaroon ng malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ang kaharian ng sanlibutan ay naging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo, at siya'y maghahari kailanman. Amen? Yeah. Hindi. Kailanman. Ano? Sa salitang yan, nakikita nyo ba, nai-imagine nyo ba na ang earth sasabog? Kasi sabi ng ibang mga scientists, sa katagalan ng earth pag may hanap ang salita. Basta sabi ng mga scientists, one of the planets pagka na-consume na niya yung lahat ng panahon na nasa sa kanya, sasabog na lang daw. Ganyan daw ang nangyari kasi dito sa universe, yung sinasabi nilang Big Bang. So, maabog na lang ang isang planeta at naging maliliit na planeta. Yan ang sabi nila. Pero hindi yun. Ano ba? Ano sa nakikita niyong nakasulat? Ang earth ba ay magwawakas? Ang sanlibutan ba ay sasabog? Na magiging pulbos na lang? Hindi. Ang sabi ng Biblia, mananatili ang sanlibutan magpakailanman. Amen? Sino ang paniniwalaan nyo? Ang mga scientists, ang sabi ng Biblia. Kung hindi mag-aari ang Panginoong Hesus dito sa lupa, sasabog talaga. Ayon sa mga discovery nila, ayon sa mga nare-research nila.
Pero sabi ng Biblia, pag naghari ang Panginoon dito sa lupa, maghari siya magpakailan-kailanman. Amen? At hindi darating sa pagkawasak ang sanglibutan na ito. Amen? Mula sa kanyang paghahari hanggang sa mga panahon darating sa kanyang pagpapatuloy na paghahari, hindi kailanman magugunaw, hindi mawawasak, hindi sasabog ang sanlibutan na ito. Amen? Kaya, ito, maghahari siya magpakailanman. Ang lahat ng mga masasama, lilipulin, ang lahat ng mga ginagamit ni Satanas sa mga pamunuan, aalisin ng Diyos sila lahat. Maging si Satanas, ibubulid niya sa walang hanggang, sa English na lang tayo, bottomless pit. Tagalogin nyo ngayon, bottomless pit. Hirap, di ba? In English ko na lang. Dadalhin ng Diyos itong si Satanas sa bottomless pit. At hindi siya pakakawala ng 1,000 taon. At pagkatapos ng 1,000 taon, babalik siguro si Satanas. Pero, ang susunod ay, anong gagawin na sa kanya? Ibubulit na siya sa dagat-dagatang apoy kasama ng mga kambing. Amen? Kasi ang impyerno, wala pang Satanas sa ngayon. Ano kanyo? Wala pa. Siguro may itinakda ng impyerno, may lugar na ng impyerno, pero wala pang Satanas doon. Kasi si Satanas, dito. Tingin sa likod. Ano ito ba? Bumubulong-bulong pa sa dyan. Baka sabihin pa ni Satanas sa inyo ngayon, sa kabilang tainga, matagal pa yan. Sabihin na Satanas sa kabilang tainga mo, hindi mangyayari yan. Iba ang paliwanag niyan. Amen. So, basahin ka lang natin sa banal na kasulatan. Amen? Ano kayo natin? Wala pang Diablo, wala pang Satanas doon sa lugar na inihanda ng Diyos na hell. Because hell is a place of torment na kung saan dadalhin niya ang masama, dadalhin niya ang Diablo para silang parusahan. Paano mapaparusahan ng isang espiritu? Paano mapaparusahan ng isang masama? Bahala ng Diyos doon. Diba? Kung paano niya sila parurusahan, kung paano siya dadalhin sa lugar na yun. Pero it is a place. A hell is a place na dadalhin niya ang mga demonyo, dadalhin niya ang mga masasama. Baka sabihin nyo, may Satanas na sa hell. O kaya doon na tumitira ang Satanas sa hell. Amen. Actually, nasa paligid pa sila. Huwag lang kayong katatalo, ha? Huwag kayong jokaan, huwag kayong huwag niyong hayaang pagtagumpayan kayo ng mga bagay na ito. At sabi nga ng Biblia, huwag niyo silang paniwalaan. Dahil minsan, ginagamit niya ang mga ito. Deuteronomy chapter 13, verse 3. Okay. Huwag mong didinggin ang mga salita ng manghuhulang yaon. Ay, mga manghuhulan na, huwag silang paniniwalaan. Pinaniniwala lang kayo ng mga yun. Pinupuhulan lang kayo. O nang mapanaginiping yaon ng mga panaginip. Hindi ko sinasabing kayo, ha? Tayo, nasa patnubay tayo ng Espiritu. Kaya panaginip ninyo mahalaga. Sila lang. Kasi mga to, hindi mga manampalataya.
Pinangahawakan ko rin kasi. Dati hindi ako masyadong pinaniwala akong panaginip, pero hindi ako masyadong tumututok. Ano? Pero nung bumalik sa kaisipan ko na ibubuhos ang Panginoon ng kanyang Espiritu sa huling araw at ang mga anak na lalaki, ang mga anak na babae magsisipanaginip na mapanaginip. Biglang nagising yung Espiritu ko patungkol sa bagay na ito. Your dreams are important. Sapagkat sinusubok kayo ng Panginoon ninyong Diyos upang malaman kung iniibig ninyo ang Panginoon ninyong Diyos ng inyong buong puso at ng inyong buong kaluluwa. Kasi nga, sa salita ng Diyos, ang kaaway ay mayroong laging kamontra. Amen? Ang diablo mayroong laging kamontra. Ito nga si Eva, kausap niya ang ahas, ang serpente. Sabi ng serpente sa kanya, tunay nga ba na pag kumain kayo ng bunga ng punong kahoy, ng pagkaalam ng masama at mabuti, kayo ay walang sanang mamamatay? Sabi nila, oo, yan ang utos. Sabi ng serpente, ano ba sabi? Tayo ay assignment na lang kung ano yung dinagdag ni Satanas. It is written in Revelation, Genesis chapter 2. O basa niyo dyan. Tunay na hindi kayo mamamatay, yun yata ang sabi. Parang mamumulat kayo at malalaman ninyo kung ano ang masama at ang mabuti. Kita nyo, kinontragan ng diablo, ng serpente, yung salita ng Diyos. Hindi niya ipinaliwanag na sa araw na yon ay mamatay sila sa araw ng Diyos. Dahil ang isang araw sa tao ay ang isang araw sa Diyos, 1,000 taon sa tao. Amen. Kaya, si Satanas siguro, alam niya yun. Kaya sabi niya, hindi ka mamamatay. Maunawaan mo lang ang masama at mabuti. Amen. Hindi sila namatay. Nung araw na yon, sa araw ng tao. Pero sa araw ng Diyos, hindi sila umabot ng 1,000 taon. Amen. So, pervert agad ang salita ng Diyos ng diablo. Kaya ganoon din, ang mensaheng ipinapahayag sa atin patungkol sa sanktuaryo ng Diyos, patungkol sa mga huling araw, ay pwedeng baguhin ng masamang espiritu sa atin. Kaya mag-iingat kayo. Huwag nating pakikinggan kahit yung mga manghuhula na yan. Manghuhula sila ng mga bagay na pwedeng nangyari, at ang isa ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Ang iba nahihikayat doon sa nangyari. Kasi nangyari nga. Kaya maniniwala na rin doon kahit hindi kalooban ng Diyos. Naunawaan nyo ang gusto kong sabihin. Di ba kasi sa atin, mapaniwalain. May mga nanguhula-hula, nangyari yung iba mangyayari pa lang, yung iba hindi ayon sa salita ng hula. Ikaw naman hindi mo siniyasan, pinaniwalaan mo na lahat. Pati tuloy yung hindi nakasulat na hinulaan niya, pinaniwalaan mo na rin. Nakikita nyo kung anong ginagawa ng kaaway para tayo ay maibaling sa hindi paniniwala sa nakasulat. Nakikita niyo mga kapatid? Kaya minsan, yung mga manghuhula na yan,
Amen. Ang dami nilang nabuhula. Tignan niyo yung YouTube, ang dami nilang manghuhula. Mula nila, mga mangyayari. Ako din, manghuhula rin ako. Din siya, may mamatay na artista. May lumalaki sa atin, hindi. Pero ang magandang panghuhula na dapat nating sangayunan at paniwalaan dahil ito ang mangyayari, ang hula sa banal na kasulatan. Amen? Ang hula sa banal na kasulatan. Ang mga bagay na nangyayari ito, huwag kayong padaya sa mga manghuhula sa internet. Yung iba nangyayari, naganap. Dahil nangganap yung ibang sinabi niya, paniniwala mo na lahat. Let's go back to the Bible. Ano ang mga isinulat sa banal na kasulatan? Next, 4. Kayo'y lalakad ayon sa Panginoon ninyong Diyos at matakot sa Kanya at gaganap ng Kanyang mga utos at susunod sa Kanyang tinig at maglilingkod sa Kanya at lalakip sa Kanya. Verse 5 ay 6 na, 6. Kung ang inyong kapatid na lalaki, halimbawa, minsan kasi ganun tayo, no? Parang yung sa pamilya, ang mas may boses, at hindi nyo sabihin, siguro nagaganap ito. Sa pamilya, ang may boses yung may pinag-aralan. Tama o hindi? Di ba? Ang may boses yung may pinag-aralan. Tama ito. Siguro, pagdating sa sistema ng pamilya, pwede. Pero, kung spiritual ang pinag-uusapan at Biblia ang pinag-uusapan, hindi dito pinag-uusapan kung may pinag-aralan ka o hindi. Ang pinag-uusapan dito ay kung ano ba ang nakasulat sa banal na kasulatan. Hinihimok tayo sa loob ng iglesia, magsipaghanda. Yung kapatid na may pinag-aralan, siyempre busy sa trabaho, hindi nakakapakinig. Huwag muna, dito muna tayo. Sayang, business na tayo. Sayang kung gagamitin natin dyan. Saan tayo? Sino ang inyong paniniwalaan? At kapatid mo. Amen. Sino ang inyong paniniwalaan? Ang Biblia, di ba? Na anak ng iyong ina. Anak ng iyong ina. At di kapatid pa rin. Siguro babae ito. At ang iyong anak na lalaki o babae o kahit ang iyong o ang asawa ng iyong sinapupunan. Hindi ko naintindihan yan, asawa ng iyong sinapupunan. O ang iyong kaibigan. Baka mamaya may influensya yung kaibigan mo, lalo na kung politika, magaling magsalita, baka mahingayat ka niya. Huwag ka muna pumunta ron, dito ka muna. Mangampanya muna tayo, sali ka sa akin. Isasama, gagawin kitang kagawa, gagawin kitang kapitan. Okay? Baka mahikayat kayo. Na parang yung sariling kaluluwa ay humimok sa iyo ng lihim na magsabi, tayo'y yumaon at maglingkod sa ibang mga Diyos na hindi mo nakilala ninyo ng inyong mga magulang. Amen? Huwag tayong padaya sa kanila. Huwag tayong padala. Amen? Let us stick to the Word of God. Ano ba ang pinapahayag ng Biblia? Ano ang inihimok sa atin ng banal na kasulatan? Ano ba ang gusto sa atin ng banal na kasulatan? 2 Thessalonians chapter 2, verse 2. Upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pag-iisip. Amen. Huwag kayo magulumihanan sa kung ano man ang sinasabi ng kabila at ang sinasabi ng banal na kasulatan. Patuloy natin pag-aralan kung ano ang mga bagay na nakasulat sa banal na kasulatan. Huwag din naman kayong mabagabag maging sa pamagitan ng sa pamagitan man ng Espiritu. Huwag tayong
padala sa kanila. Sabi mo nga sa inyo noon, banal na kasulatan ng Biblia against sa ginagamit ng Espiritu. Alin ang paniniwalaan ninyo? Ang ginagamit ng Espiritu o ang Biblia? Sapagkat ang Espiritu ay pwedeng mandarayang Espiritu. Amen? Ang Espiritu ay pwedeng bula ang Espiritu. But ang Biblia ay katotohanan. Hindi ito pwedeng maging kasinungalingan. Amen? Walang sino man ang ginagamit ng Espiritu na sasalungatin ang Biblia. So, ginagamit ng Espiritu at ang Biblia, sa Biblia tayo. Amen? Kung anong nakasulat, kung anong nabasa natin, ito ang kailangan mangyari. Sinabi niya, kailangan mong magsisi, kailangan mong bautismuhan, ito ang dapat mangyari. Amen? At kung ito ay ayon sa pahayag ng banal na kasulatan, Espiritu sa pamagitan ng salita o sa pamagitan ng sulat, nawaring mula sa amin, nawari bagang nalalapit na ang kaarawan ng Panginoon. Sabi nga yun, talaga, nalalapit na ang kaarawan ng Panginoon. Noon pa yung pinahayag na ang kaarawan ng Panginoon ay malapit na. Gaano pa kaya sa ngayon? May nagtanong sa akin noon. So, nung last occasion lang, sabi tanong niya, malapit na ba talaga? Malapit na ba talaga? Parang yung tanong na yun, questionable pa rin. Yung tanong na yun, parang may iba pang tanong na kasunod. Parang sinusubok din niya ako kung sasang-ayunan ko yung kanyang tanong. Amen? Diba, yung ganong tanong, pwedeng makapandala. Pwede na magpabago ng isip mo. Oo nga, ano? Oo nga, ano? Amen. Sabi ko sa kanya, ang Biblia matagal na nagsasabi malapit na. Hindi ngayon, mas malapit na. Ganun yan. Hindi natin pwedeng salungatin ng Biblia na sabihin mo, baka matagal pa nga. Huwag niyo isagi sa inyong isipan. Magiging kagaya kayo ng mga to. 2 Peter chapter 3 verse 4. Ano sinasabi ng mga taong ito? At magsisipagsabi, saan naroon ang pangako ng kanyang pagparito? Sapagkat buhat ng araw na nakatulog ang mga magulang, ay nananatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula ng kasimulan ang paglalang. Narunumbat na yung mga tao. Amen? Ito siguro kasi sa tagal na ng panahon. Hindi rin matagal. Kasi nabuhay pa si Apostol Pedro. hindi yan gaano katagalan. Si Noah nga, 120 years. Nagbago ba ng paninindigan si Noah? Hindi. Nang sinabi ng Diyos, babaha, gumawa ka ng arko, 120 years, hindi nagbago ng paninindigan si Noah. Eh, itong mga tao ito, buhay pa si Pedro, pinangaralan sila. At buhay pa si Pedro, hinahanapan na si Pedro agad. Ganito ba tayo? Totoo kaya? Ilang taon na? 7 taon na lumipas, totoo kaya? Tingnan na natin yung pahayag, yung patnubay ng Espiritu sa atin patungkol sa mga nagaganap. Amen? Patungkol sa mga nasasaliksik natin sa banal na kasulatan. And it is accurately saying na tama. Amen? Tama tayo. Tama ang mga paghahanda. Tama ang isang gapo. Nagugulumihanan pa rin ba kayo kung tayo ay nasa huling araw na? O hindi pa? O darating pa sa 2 henerasyon bago mangyari ang mga bagay na nakasulat? Amen.
Mag-isip-isip tayo, kapatid. Ito nga ba ang mga bagay na nakasulat ay siyang mangyayari? Amen. Dahil sa mga bagay na ito, tayo ay sisiyasatin ng Diyos. Amen. Sisiyasatin tayo ng Diyos. Magaganap at magaganap. Idiretso nyo ang mga bagay na Okay, basahin na lang natin. Next, 5. Sapagkat sadyang nililimot nila na mayroong isang kalangitan mula nung unang panahon at isang lupang inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig sa pamagitan ng salita ng Diyos. Verse 6, and the whole earth. Nasa pamagitan din ito ang sanglibutan noon na inapahawan ng tubig ay napahama. Panahon ni Noah. 7. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamagitan ng gayon ding salita ay iningatan talaga sa apoy na itinatahan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Kasi dito ang masama. Ayaw ko rin. Wala naman, di ba? Kaya, candidate kayo sa pagliligtas ng Diyos. 1 Thessalonians chapter 5 verse 9, sapagkat hindi tayo itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagkaligtas. Amen? Sino lang ang lilipulin? Ang mga masama. Okay, paano niya lilipulin ang masama? Apoy. Sa panahon ngayon, apoy. Pero parang pinipigilan pa ng Diyos dahil may panahon, may tamang panahon para ang lahat ng ito ay mangyari. Kailan niya itataan? Sa araw ng paghuhukom. Kailan ang araw ng paghuhukom ng Diyos? Kung kailan niya i-execute ang kanyang judgment sa mga taong masama. Okay? Next, verse 8. Dapat huwag ninyong kalimutan mga minamahal. Ito na yun. Ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. 9. Sunod na ito. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako, kagaya na pagpapalibang pinalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Kaya salamat ka sa Diyos dahil hindi pa agad-agad nangyayari ang mga bagay na ito. Dahil kung pinangyari ng Diyos agad-agad, wala tayong pag-asang mabuhay. Kahit mabait ka, kahit siguro mananampalataya ka, wala kang pag-asang mabuhay. Pero salamat sa pagpapahinuhod ng Diyos. Ibang pinipigilan pa ng Diyos. Dahil sabi niya siguro, ay yung anak kong si Tess, wala pa. Amen? Hinabol ka ng Diyos. Hinabol ka ng Diyos. Kasi nga, di ba? Sabi ko sa inyo, nakapulit na kita. Ayaw mo pa rin. Ayaw mo pa rin. Ayaw ng mga anak ko, sabi. Pero, dirinig ka ng Diyos. Amen. Sila na mismo. Sila na ang nagdadala sa iyo. Hindi dahil sa kung ano tayo siguro sa ngayon, kundi kung anong paglilingkod ang naipaglingkod na natin sa Panginoon. Amen. Marami ng paglilingkod din sa naging poste ng bataan. Siguro isa yun sa tinignan ng Panginoon. Pero sabi ko rin sa sarili ko na hindi siguro hayaan ng Diyos. Sabi ko sa inyo, no, di ba, hanapin kayo sa akin ni Pastor Fred. Kasi, pinapit kayo sa gawain ng bataan. Hanapin kayo talaga ni Pastor Fred. Hinahabol kayo ng Panginoon. Hinilos sila, hinibos sila ng Panginoon para mangyari ang mga bagay na ito. Sa mga kalahin na ninyo, double time. Amen, gawin na natin
ang nananakaw. Kaya, Brother Joseph, si nanay, ampunin mo rin. Dahil ito kung kaya. Amen? Isa rin poste ng lobo. Mga naunang mananampalataya. Kaya, nay, sikapin yung mabuhay pa na matagal. Kakain tayo doon sa punong kahoy ng buhay at babalik yung ating mga kalakasan. Rin ang Panginoon. Yan ang nakasulat. Ito ang nakasulat. Salamat sa pagpapainuhod ng Diyos. At pansamantala niyan, hindi pinahintulot ng mga bagay na kapahamakan sa sanlibutan. Para makahabol pa ang sinuman na tapat na naglilingkod sa Diyos. O tapat na naglingkod sa Diyos. Kaya, ariin natin na ang panahon na ito na hindi pa nangyayari ang mga bagay na kawakasan ay pagpapainuhod ng Diyos sa inyo. Amen? Kaya samantalahin natin ang panahon. Umayon tayo sa panahon kung saan tayo ay kinakalinga ng Diyos. Amen? Hindi ba panahon ng sanctuaryo? Pero nararamdaman na natin na parang binibigyan tayo ng Diyos ng pag-asa. Amen? Binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon. Sana maramdaman natin yun. Amen? Sabi ba kanina, yung gustong mag-iwan ng anak, ng asawa, ng biyanan na sila, ng kanyang mga ari-arian, so, pwede natin patuloy doon. Amen? Nagsisipag lang tayo. Nagtatagumpay tayo sa ngalan ng pag-ibig mula sa ating Panginoon. Upang ang sino man ay huwag mapahamak, kundi ang lahat ay magsipag-sisi. Amen? Magsipag-sisi. At dagdagan na natin, hindi tayo makauwi. Ito ang pag-asa na binibigay ng Diyos sa atin. Samantalahin natin ang bawat panahon. Verse 10. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw ng sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparang kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Lahat talaga masusunog. Amen? Pero nabasa natin sa Biblia, masisira ang mga bagay na ito pero hindi lubos na mawawasak. Amen? Masisira lang pero hindi lubos na mawawasak. Bakit? Ilalaan pa ng Diyos para sa kanyang mga lingkod. Ilalaan pa ng Diyos ang sanglibutan na ito para sa regeneration. Amen? Ilalaan pa ng Diyos tayo sa bagong langit at bagong lupa. Manaksulat yun, Isaiah 24:7. Ano na? 27:4. Ano ba? Hindi. Ano na ba? Ah, 4:27. 4:27. Okay. 4:27. Wala?
Ito, pagalitan na hindi sa mga siyempre. Ay, Jeremiah pala. Jeremiah. Ay, Jeremiah. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ang buong lupain ay magiging sira, gayon may hindi ako gagawa ng lubos na kawapasan. Amen? Kawapasan. Nalilipunin ang mga masasama. Okay, sa matinding init, ilalaan, nakatakda ang sanlibutan. Ito, huwag kayong matakot ha. Malumbay kayo pero kalumbayan sa Espiritu. Para makapagsisi o makagawa ng anumang bagay na ayon sa kalooban ng Diyos. Nehemiah, Zephaniah 1:15. 1:15. Ang araw na yun, Inglesin natin dahil mas grabe. That day is a day of wrath and a day of trouble and distress, a day of wasteness and desolation, a day of darkness and gloominess, a day of clouds and thick darkness. Ito mangyayari sa araw ng galit ng Panginoon, makapal na dilim. Paghandaan nyo ito. Magbaon kayo ng maraming posporo. Mga lighter. Makapal na dilim. Paghandaan nyo ito. Doon nga, sabi nga, nag-imbak na sila ng mga kahoy din. Hindi lang pagkain ang iniimbak, kayo pati kahoy na. Sabi nito, huwag kayo magputol ng mga kahoy muna ngayon. Huwag. O kaya magtanim kayo ng mga puno. Ang kailangan niya sa darating na araw. Bakit? Thick darkness ang mangyayari sa galit ng Diyos ang darating sa lahat. Ano pa? A day of clouds. Siguro, yung clouds na to galing sa usok. Usok na. Pinagkumbahan. Luminous. A day of darkness. A day of desolation. Pagkawasak ng lahat ng mga bagay, pagkasira ng lahat ng mga bagay. Ang sanlibutan ay magiging wala ng anyo. Wala nang maganda. Wala nang maganda. Wala ka na rin makikita ang maganda. Kasi pati salamin, wasak na. Wala na. Pati ganda sa mukha, wala na. Hindi mo makikita. Ilang araw ka ba nang walang ligo? A day of dissolution. A day of wasteness. Wala nang halaga ang lahat ng bagay. Wala na. Wala na. Pati sasakyan, wala na. Wala na halaga. Wala na. Paano ka lalabas yan, dilim? Hindi na, sabi rin ng Biblia, hindi nasisikat ang araw. Wala rin buwan. Kasi ang dilim na. Lahat ng bagay. Pati solar nyo, wala nang kwenta. Wala na rin kwenta ang solar. Yung solar siguro, hanggat may araw, papakinabangan nyo. Pero sa araw na yan, wala na. Wala na. Talagang magtitiis tayo ng kadiliman. Sa kayo pupunta. Siguro, pati katabi mo, hindi mo na makita. Ano? Mrs. ngiti ka nga. Doon lang kayo magkakakita. Pero lang ngipin. Pero puti. Business. A day of distress. A
Araw ng distress. Masahol pa yan sa stress. At yung distress. Sabi nga nila, sa panahon na ito, maraming mababaliw. Kaya itatagin ninyo, patatagin nyo rin yung inyong emotion. Exercise niyo yung emotion ninyo. Baka mamaya, isang araw na dilim, 3 araw, 1 linggong dilim. Mawalan ka na ng pag-asa. Hindi mo na makita lahat ng bagay. Parang wala ka ng pag-asa. Gusto nyo mapagtulina? Gagawa kayo ni Pastor Efren ng pagtulina. Diba taga-kapis? Bakit? Hindi rin sila makalipad. Wala silang makita. Pabangga sila sa puno. Sa panahon ng distress, masisiraan ka ng bayo. Kaya patatagin ka ang sarili nyo. Kaya handaan ninyo ang sarili nyo. Mag-practice na kayo. Yung mga tamad, sanay na sanay dito. Humiga ng 1 linggo. Kaya-kaya. Kaya-kaya. 1 linggo humiga. Baka sila pang makakasubay. A day of trouble. Mahirap ang pagdadaanan natin. Exercise your faith. Amen? Bakit? Ang faith, nakakakita kahit madilim. Amen? Exercise your faith. Ang nakikita ng inyong pananampalataya kahit madilim, ang alin? Liwanag. Ang nakikita ng inyong pananampalataya kahit madilim ay pag-asa. Bakit? Ang magsisipagtagumpay ay mananahan sa liwanag. Kundi walang iba ang ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon ang siyang ilaw. Palakpakan natin ang Panginoon. Kahit madilim sa panahon na yan, ang pananampalataya mo, pag umiral, ang makikita mo ay ang liwanag ng ating Panginoon, ang pag-asa. Revelation 16. Ang mahirap itong distress. Mababaliw ka kung hindi mo mapag-aandaan. Kaya yung mga emotionally distracted, yung mga sensitive, huwag kayo masyadong sensitive. Revelation 16:1. Masahin na lang natin. Tagalog. Ito yung 7 salot. Nagago ang milenyum, ito ang darating. Narinig ko ang isang malakas sa tinig na mula sa sanktuaryo ang nagsasabi sa 7 anghel, lumayo kayo at ibuhos ninyo ang 7 mangkok ng kagalitan ng Diyos sa lupa. The wrath of God. Verse 2. Lumayo ang una at ibinuhos ang kanyang mangkok sa lupa at naging sugat na masama. Mabigat sa mga taong may tanda ng hayop na yaon at nagsisisamba sa kanyang larawan. Ang unang mangkok na ibinuhos ng anghel, sugat na masama. Siguro yung higit pa ito sa ketong. Higit pa ito sa ano? Pizza. Ang burog. Higit pa ito doon. Yan ang unang salot. Pero kanino ito nadapo? Ayan o. Mabigat sa mga taong may tanda ng hayop. Kanino nadapo? Sa kanila lang. Yung sumamba sa larawan ng hayop.
Siguro, ito, sa akin lang, interpretasyon ko lang. Sa panahon, sabihin ito, warning din sa inyo lahat. Sa panahon ng peace treaty, anumang ayuda na papipirmahin kayo, huwag kayong tumanggap. Sa panahon ng peace treaty, ngayon pwede pa. Pwede pa sa ngayon. Sa panahon ng peace treaty, anumang ayuda na papipirmahin kayo, huwag kayong tumanggap. Tapos, pare, sasabihin ko sa inyo kung kailan ang peace treaty. May message ko kayo lahat. Para hindi kayo tumanggap ng tatak ng hayop. Bakit? Baka kasabay niyan, bigyan namin kayo ng COVID bakuna. Kala nyo, bakuna. Kaya pala, ang epekto nun ay sugat na masama. Mabalad ang mga hindi tumanggap. Kasi nga, sa akin lang, yun ang pwedeng mangyari. Ibabakuna nila sa inyo. Sa panahon ng peace treaty, may mga bakuna sa mga bata, huwag na ninyo patanggapin. Dahil baka ito na ang mga bagay na mangyayari. After a week, after a month, after a year, baka puro na sila kate. Ito nakasunod. Maganda man ang intention nila, pero kung titignan natin ang nakasulat, pwedeng mamagitan ng masama at haluan niya ng ibang bagay. Maganda ang intention ng siguro World Health Organization, pero pwedeng ang masama ay mamagitan para mangyari ang unang mangkot. May tanda ng hayop na iyon at nagsasamba sa kanyang larawan. Verse 3. Ibinuo sa ikalawa ng kanyang mangkot sa dagat at naging dugo na gaya ng isang patay. Ang bawat kaluluwang may buhay sa makatuwid ay ang nanga sa dagat ay nangamatay. Sumunod, saan ibinuo sa ikalawang mangkot? Sa dagat. Walang mahuhuling isda. Ay nga, yung ano pala, no? Yung nangyari sa Batangas, yung oil spill. Hindi na makain yung ibang mga isda. Bakit? Contaminated na ng langis. Yan na pwede. Hindi na pwede. Pero yun, hindi pa ito yun. Dahil pag nangyari ang ikalawang mangkot, nabasa ko sa Biblia, one-third ng mga naninirahan sa isla, naninirahan sa dagat, patay. Magkakaroon ng kakulangan sa supply ng isla. Gutom pa rin. Gutom pa rin. Gutom. Okay. Ito. Magkukulang sa mga lamang dagat. Verse 4. Ay binukas ang ikatlo ang kanyang mangkok sa mga ilog at sa mga bukal ng tubig at nangaging dugo. Paano magiging dugo ang bukal? Malayo naman yan sa dagat para maging red tide. Naalala niyo yung Ehipto, si Paraon, ginawang isang tanda o salot sa Ehipto, ginawang dugo yung ilog. Nagmalaki ngayon si Paraon. Sabi niya, meron pa kaming tubig, ibinuhos yung nasa tapayan niya maliit. Dugo rin. Kaya pa ng Diyos. Eh, anghel ng Panginoon ang nagbuhos. I-anticipate din natin. Pwedeng mangyari. Yung gripo, yung bomba ninyo, yung gripo, baka mapunta nyo. Sabi na, mag-impact kayo ng tubig.
Mag-imbak kayo ng tubig. Ito na yung sinasabi ko na baka sa galit ng Diyos, may panahon talaga na hindi kayo lalabas. Igib ka sa labas, wala nang igiban, pagpagilitin lahat. Amen. Pero sinasabi ko sa inyo, itong kahirapan na ito ay para sa mga nakapaligid, sa mga nasa labas. Pero tayo, sa nasa pagkalinga ng Diyos, kung nasa pagbubugtong ng Diyos, hindi naman ganito kabigat. Kaya may pasasalamat natin sa Diyos. Hindi ganito kabigat. Yun ay pasasalamat natin sa Diyos. May pag-iingat ng Diyos, may pagliligtas ng Diyos. Dahil kung lahat ng salot na ito mangyayari sa atin, kahit sa sinan, hindi tayo makakaligtas. Hindi tayo makakaligtas. Pero pinakahawakan ko yung sa number 1. Lahat ng bagay na ito ay magaganap sa kanila sa mga nagsisamba sa larawan ng hayop. Sa larawan ng hayop. Tayo doon, panatag pa rin. Hindi ganon kahirap. Pero, i-anticipate na rin natin. Mag-ibak na rin tayo ng tubig. Verse 5. At narinig ko ang anghel sa tubig nagsabi, matuwid ka na ngayon at nang nakaraan o wala sapagkat umatol ka na gayon. Okay? Yeah. Matuwid ang Diyos. Kahit na nakontaminate lahat ng buwan, matuwid pa rin ang Diyos sa paghahatol ngayon. Bakit? Ang hatol ngayon ay para sa mga masama. Sa atin, hindi naman tayo masama. Hihintay nga natin ang katuwiran ng Diyos. Hindi tayo ganon mahihirapan. Hindi tayo mahihirapan kagaya ng isang sa labas. Verse 6. Sapagkat binuhos nila ang dugo ng mga banal at ng mga propeta at pinayunos sila ng dugo. Ito ay karapat-dapat sa kanila. Sa kanila lang talaga, sa mga nasa labas. Verse 7. At narinig ko ang dambanan nagsasabi, O Panginoong Diyos na mga pangyarihan sa lahat, tunay na matuwid ang iyong mga hatol. Verse 8. At ibinuhos ng ika-4 ang kanyang mangkok sa araw, at ibinigay nito sa kanya ng masunog ng apoy ang mga tao. Ito nga, grabe, mainit. Saan ka nito tatago? Mainit ng araw. Heat stroke. Maraming hindi makakaligtas. Kaya sa basement, palamig-lamig. Hindi mainit eh. Di ba? Imagine nyo na lang kung ano nangyari. Mga tayang tao, nasunog. Verse 9. At nangasunog ang mga tao sa matinding init. At sila ay namusong sa pangalan ng Diyos na may kapangyarihan sa mga salot ng ito. At hindi sila nagsisi upang siya'y luwal hatiin. Mainit. Siguro, binura nila ang Diyos. Pinumura na nila ang Diyos. Sa sobrang init. Amen? Ito yung nakasulat din sa 2 Peter chapter 3 na mapupugnaw ang lahat ng mga bagay sa matinding init. Kaya yung mga hindi makapasok ng sitar sa panahon na ito, magtiis kayo. Huwag kayong mamusok sa Diyos. Mahirap talaga. Sabi ko sa inyo, mahirap ang pagdaraanan. Kung sa mahirap ay mahirap. Amen? Pero wag natin hayaan na magkasala tayo laban sa Diyos. Kaya nga, ang mas mainam ay pakandong tayo. Pakandong tayo sa Diyos. Pakandong tayo sa Diyos. Verse 10, hindi nga sila nagsipagsisi.
At ibinuhos ng ikalima ang kanyang mangkok sa luklukan ng hayop na iyon. At nagdilim ang kanyang kaharian. Ito na yung dilim. At inatngat nila ang kanilang mga tila dahil sa hirap. Ito na, pagkatapos ng init, biglang dumilim. Wala kang makita. Wala kang makita. Ito na talaga yung total distress. Subukan mong nasa liwanag ka, tapos kung baka sa kwarto walang ilaw. Wala kang makita. Biglang dilim, wala kang makita. Pag wala kang makita, parang ka na rin walang buhay. Wala kang makita eh. Umibigos ka pero wala kang maaninan kahit ano. Dilim. Sigaraya 1:15 at saka ito magkakasunod. Sabi nila galit ng Diyos. Amen. Inat-ngatan dila dahil sa hirap. Bakit kaya? Bakit? Sa hirap? Verse 11. Anong hirap ang dahilan para ngat-ngatin mo ang dila mo? Anong hirap kaya? Siguro yung nangalit ng ngipin dahil sa sobrang hirap. Yung, alam mo, namumunsuli ka sa anak mo, minsan, nanggigigil ka na eh. Ito, mas mahirap. Okay. At sila ay nangamusong sa Diyos sa langit dahil sa kanilang mga hirap at sa kanilang mga sugat. Kita nyo, namusong sila sa Diyos. Minumura na ang Diyos. Wala na. Dahil sa hirap at sa kanilang mga sugat at hindi sila nagsisi sa kanilang mga gawa. Yung sugat nung una hanggang ngayon nandiyan pa. Ilang buwan ka nang kinakati, nandun pa. Pero ito sa kanila ngayon. Ito ay galit ng Diyos. 12. At ibinuhos ang ika-anim ang kanyang mangkok sa malaking ilog ng Euphrates at natuyo ang tubig nito upang mahanda ang dadaanan ng mga haring mula sa sikatan ng araw. Gero na. Gigirahin na ang Israel. Gigirahin na ang Israel. Kaya ang panahon na ito ay mula sa pagtatag ng kasuklang-suklang na maninira. Yung peace treaty na tinatawag, onwards hanggang makugtog ang Israel. Ilang taon yun? Taon ang bibilang. 13. At nakita kong lumabas sa bibig ng dragon at sa bibig ng hayop at sa bibig ng bulang propeta, mga masama ito, ang tatlong espiritong karumal-dumal na gaya ng mga palaka. Mga world leaders na sila na nagpapangayan. Verse 14. Ang world leaders. Sapagkat sila yung mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawan ng mga tanda na pinaparoonan nila ng mga hari ng buong sanglibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Gigirahin nila ang Israel. 15. Narito ang ipaparitong gaya na magnanakaw, papalat siyang nagpupuyat at nag-iingat ng kanyang mga damit na baka siya'y lumakad ng bubad at makita nila ang kanyang kahihiyan.
16? Meron pa? Ayan. At tinipon sila sa dako ng sa Hebreo at tinawag na Armageddon. Armageddon na. Ano mangyayari sa Armageddon? Na bansa, lahat ng mga bansa laban sa Israel. At pag Armageddon na magaganap, mababasa natin yan sa Ezekiel, tutulungan sila ng Diyos. Amen? Hindi makakanapin yung mga lalaban sa Israel. Bakit? Yung ilang ng Israel ay magiging libingan ng mga kalaban nila. 17. At binuhos ng ikapito, may ikapito pa pala, ang kanyang mangkok sa hangin at lumabas sa santuaryo ang isang malakas na tinig mula sa luklukan na nagsasabi, nagawa na. Nangyari na. Ayan, nangyari na. 18. Ay, meron pa. At magkakaroon ng mga kilat at mga tinig at mga tulog at magkakaroon ng malakas na lindol na di nangyari kailanman mula ng magkatao sa lupa sa isang lindol na lubhang malakas, lubhang kakilakilabot. Nabiguan? Ito ang Biblia. Amen? Kaya sa panahon na ito, kung wala ka sa sila, talagang itadasal mo na, mawala ka na lang, para hindi mo na maranasan ang kahirapan. Ano? Itadasal mo na lang, Panginoon, kunin mo na ako. Kasi sa sobrang hirap ng mga pagdaraanan. 19. At ang dakilang bayan ay nabahagi sa tatlo at ang bayan ng mga bansa ng nanaguho. At ang dakilang Babylonia ay napag-alaala sa paningin ng Diyos upang siya bigyan ng inuman ng alak ng kabagsikan ng kanyang kagalitan. Verse 20, meron pa. At tumakas ang bawat pulo at ang mga bundok ay hindi nakasumpungan. Yung mga malalaking bundok, mapapatag, mawawala. Paano mawawala ang bundok? Ito, bumba na lang. Mangyayari. 21. At malaking releaso na kasing laki ng talento ay lumagpak sa mga tao, buhat sa langit, at kamusong ang mga tao sa Diyos dahil sa salot na granizo, sapagkat ang salot na ito ay lubhang malaki. Granizo, sa English yan is hail. Yung hail na yan ay yung tipak ng yelo na bumabagsak. Yan ang hail. At ang bigat niyan ay kasing laki ng talento. Ni-research nila ang bigat ng talento na ito ay 58 kilos. Yan ang babagsak sa lupa. Ay, saan ka yan? Babagsak ang granizo, ang hail, yung tipak ng mga yelo. Saan ka ngayon? Eh, yung bahay mo, kubo. Bagsak ka rin. Amen? Bagsak ka rin. Mababagsakan ka rin. Paano magkakaroon ng hail? Kasi nga, sobrang dilim. Tapos balot ng ulap. Di walang araw. Ano epekto nun? Lamig. Hindi makapenetrate yung init ng araw. Sobrang lamig ng paligid. Nabuo ang yelo sa mga ulap. Hanggang sa bumagsak. Malalaki. 58 kilos, 59 kilos. Amen. Yan ang ikapitong salot. Magaganap ito bago ang millennium. Bago maghali ang ating Panginoon Kristo. But first Thessalonians chapter 5 verse 9,
Tuloy niyo ang basa. Ito. Sapagkat tayo hindi tinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Purihin ng Panginoon. Yung binasa natin kanina, ay galit ng Diyos. Pero hindi sa ating galit ng Diyos. Amen? So yung hirap na daranasin ng sanlibutan, sa atin ay may pagpupukpok ng Diyos. Sabi nga nung talata sa Revelation 19, inibitahan niya ang mga dadalo ng kasalan at ang handa ay mga taong makapangyarihan. Ang handa ay ang mga tao. Lalo, makikita natin sila kung paano sila lilipulin ng Diyos. Makikita natin kung paano babagsak ang granizo. Makikita natin kung paano masusunog ang paligid. Makikita natin kung anong sugat ang darating sa kanila. Makikita natin kung anong dilim ang magaganap. Ngunit sa atin ay may pagpupukpok ng Diyos. Amen. Pag-aralan nyo, Revelation 19. Inibitahan niya ang mga sumunod sa Kanya para sa isang kasalan at ang handa yung mga tao makapangyarihan. Kaya ganun. Sila lilipulin ng Diyos. Tayo ay manunood lamang. Makakapanood. Makakasaksi ng lahat ng mga bagay dito na mangyayari. Amen. Ngunit, let's not take it for granted. Ihanda pa rin natin ang dapat ihanda. Ihanda ang dapat ihanda. Dahil wala nang mabibili. Kung gusto mong kumain ng Jollibee, di bumili ka na ng pasta at ng tomato sauce, spaghetti sauce. Sa panahon yun, di makakain ka ng spaghetti. Pero wala ka nang mabiling spaghetti. Sa panahon na yun, meron pa. Kahit pa paano. Kahit tagilan. Pero ang pinakamainam dito, tayo ay tutulungan ng lupa. Kaya sa mga nawawalan ng pag-asa na walang lupa, malawak ang lupa. Sila Pastor Efren, sila Pastor Jeff T, nananawagan sila sa gustong makitanim. Nanawagan sila sa gustong makitanim. Taniman nyo daw yung lupa nila. Kayo rin ang aani pagdating ng maluluwang ang mga lupa nila doon. Nanawagan sila. Hindi problema ang handa kung sakali. Magtis lang ng konti. Kasi wala tayo handa. Talaga magtitis ka. Kung anong tumubo sa lupa na itinanim mo, yun talaga ang paikinabangan mo. Pero maraming pagkain doon. Maraming saruyot, maraming titis, maraming kung ano. Sabi nila, may pagpapala sa liganan sila. At tayo pinagsitin ng pag-ibig. Ang kumay magagawa ang Diyos. Ang kumay magagawa ang Diyos. Bilang Diyos, Panginoon, sa pangalan nito. Salamat sa iyong biyayang lumala. Salamat sa iyong magandang sa mga salita mong nagpapahayag sa amin ng iyong kadakilaan. Salamat po, Diyos. Bigyan kami ng pag-asa. Ang sanlibutan ay daranas ng dakilang kabigatian. Ngunit ang iyong mga lingkod na iyong inaampuno, Diyos, ay mananagana dahil sa pagsunod sa iyo. Sila ay magsisitaghoy sa hirap. Ngunit ang iyong mga lingkod ay magsisiawit ng awit ng pagpupuri at pagluluwalhati sa iyo. Sapagkat namagitan ka sa amin ng iyong mga salita upang kami, O Diyos, ay magkaroon ng pagkakataon upang kami iyong ampunin at tungkupin sa mga araw ng kamag-amagan. Kaya Panginoong Sus,
dakila ka sa lahat ng ito na iyong ipinahayag. Kami, O Diyos, ay luluwalhati at magpupuri sapagkat ang iyong mga salita sa amin ay ganap at iyong patuloy na ipinauunawa kung ano ang mga dapat naming gawin, ipamuhay at mga dapat naming i-anticipate upang kami, O Diyos, ay magkaroon ng paghahanda. And you have said, kailangan din namin ihanda ang aming mga kaluluwa, ang aming espiritu at ang aming katawan upang sa araw na yon kami ay manatiling buhay, manatiling buo at walang anumang kapansanan. Kaya Panginoong Jesus, sa lahat ng ito, kami ay nagsasanay ng aming mga pananampalataya upang makita namin ang lahat ng mga pag-asang ito na ipinapahayag mo sa amin sa gitna ng kawalan, sa gitna ng kadiliman, o sa gitna ng anumang bagay, O Diyos, na hindi namin inaasahan. Ngunit salamat dahil pinunaw mo sa amin. At ang gagawin na lamang namin, O Diyos, ay maghihintay, magpupuyat at magbabantay patungkol sa kapanahunan. Kung ito na nga ang siyang nagaganap at magaganap, dahil ito ang iyong salita. At kami, O Diyos, ay mga papanatag dahil ang iyong Santong Espiritu ay patuloy na humahawak sa amin upang kami ay mapayapain sa lahat ng mga bagay nito. O Diyos, sa iyo ang aming pagtitiwala, sa iyo ang aming pananampalataya, sa iyo, Diyos, ang aming pag-asa, at ang lahat ng mga bagay nito ang siya mong ipinauunawa sa amin. O Lord, palain mo po ang bawat isa na ayon sa mga salitang ito ng salitang pag-asa sa pamagitan ng mo, Jesus, na aming Panginoon, na ikaw, O Diyos, ay humirang at tumawag sa amin upang kami, O Diyos, ay huwag may talaga sa galit, kundi sa pagliligtas na iyong itinakda sa mga magsisisunod at sa mga magsisipagtagumpay. O Diyos, walhatiin ka at kilain ka sa iyong tamis sa pangalan ng Jesus. Amen. Ulit kayo mga minamahal, mapagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na magsipanalangin sa Espiritu Santo, na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos, na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Hesus sa ikabubuhay at pananagumpay at sa pagliligtas. Sa isang Diyos nating kapagligtas at sa pamagitan ng Jesucristo nating Panginoon, ay sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa karawang panahon at ngayon at magpakailanman. Siya nawa. Amen.